Magandang araw mga ka-adventure. Kumusta na po kayo? Ito namang content ko, paano gigilingin yung mais. Medyo ignorante lang ako dito kasi first time ko pang nakita kung paano ginigiling yung mais. Kumakain naman ako ng mais, kaya lang hindi ko alam paano yung procedure ng paggiling. Dito pala, yung una, dito ilalagay yung whole corn. Parang inano lang siya, kinacrack lang siya. Tapos, ang dami din palang yung belt na kailangan sa milling. Kailangan pala 2 tao talaga yung gagawa sa pagigiling ng mais, kasi kung isa lang mahihirapan. Isa kasi yung una, isa yung nag-operate, tapos pagkatapos naman dito pag may na-crack na, ita-transfer dito sa kabila. Yun, 2 sila. Dito naman yung tawag noon, hindi ko alam sa Tagalog, pero tahop yun sa amin eh. Kinukuha na yung tahop sa mais. Tapos yung pure na bigas, yun ang ita-transfer sa kabila. Yan ang tahop. Pwede na ipapakain yan sa baboy or ihalo mo sa pagkain ng manok. Pero ito palang pinapigiling namin for manok ito. Pwede din sa tao. Kasi masarap naman talaga kainin yung mais. Lalo pag mainit. Ito naman, dito siniseparate yung anong laki niya. Bali, 5 ata, limang klase na na magagawa sa whole corn. May tik-tik, may number 14 ata yon. Hindi ko alam, basta separate yung laki ng bigas. Kailangan pala pag nagpagiling ka ng mais, kailangan magdala ka ng maraming sako. 5 sako yung kailangan dito para ma-separate yung yung laki ng mais. Yung bigas pala. Laki ng bigas. Yan dito yung yung pinakamaliit, yung tik-tik, tapos yung pangalawang yung medyo malaki-laki sa Tapos may 3 pa dito sa kabila. At saka hindi dire-diretso yung pag gawa, kasi pag malaki pa siya, ilalagay dito yung sa hole na to, aakyat naman to doon sa taas para gigilingin uli. Yan dito iaak. Yan. Nag-prepare na ng 5 sako.
Ito guys, malapit nang matapos. Kaya uwian na. Thank you for watching.